Paulit-ulit na lang po ang problema sa baha tuwing matinding ulan. Ano nga ba ang ugat ng kalbaryong ito? At meron nga bang pangmatagalang solusyon? Alamin po sa mainit na balitang hatid ni Jamsi Sante. Problema sa basura ang laging isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit katakot-takot ang pagbaha sa Metro Manila tuwing malakas ang ulan. Ayon sa ilang urban planner, dapat inayos na ang sistema sa pagkolekta ng basura at dinalasan ng paglinis sa mga estero, lalo pat nagdusa na tayo sa bagyong Ondoy noong 2009. Yung clearing and cleaning ng mga estero at drainage ways, mula sa mga simple drains sa kalye, hanggat sa mas malaking estero at yung Pasig River, hindi pa natapos to. Nagsilbing consultant si Architect Alcazarin sa urban planning sa Singapore at naresolba daw ang problema sa baha roon dahil sa patuloy na paglinis at pag-aayos ng drainage system. Pero higit sa basura, dahilan daw ng pagbaha ang kawalan ng pangmatagalan at komprehensibong plano sa pagdevelop ng Metro Manila. Kanya-kanyang land use plan ng 16 na lungsod at isang munisipyo at nakakaligtaan daw ang kahalagahan ng kalikasan. Puro konkreto. Wala nang capacity ang ating mga lungsod na i-absorb yung rainfall. Metro Manila is one of the cities or metropolises sa buong Asia na pinakamalitang proportion ng open green space to build up space. Isang Quezon City sa mga matinding naapektuhan ng habagat. I'm thinking in investing somewhere around 50 to about 100 million pesos just really greening the city of endemic trees if possible. Sa Kamanawan naman na madalas ding bahain, tinatapos na lang ang earth dike na bahagi ng Mega Flood Control Project. Patuloy na nagtatambak sa ibabaw, nag-aano doon sa yung mga eroded sections doon sa side slopes. Dahil sa mga pagbabago sa panahon tulad ng mas madalas na pag-ulan, kailangan na daw magtayo ng mga infrastrukturang magagamit kahit may baha. Yung mga palaging binabaha, yung recommendation mga interconnected elevated walkways. Para maski nagbabaha, you can go to school, you can go to work. Inangat mo yung sidewalk mo above the flood line. Magastos man daw ito, ang mahalaga ay sa pangmatagalan, ligtas ang publiko kahit masama ang panahon. Jamsi Sante, GMA News.